Si Chief Inspector J-Rix Bustinera, makakasama ho natin ang spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir, live kayo sa RMN, DZXL Manila, si Lourdes po ito. Yes, Ma'am Lourdes, magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa. Uunahin ko na po congratulations muna sa inyong mga kasamahan sa mabilis na pag-aksyon dito po sa tangkang, i-correct nyo ako sa mga terms na gagamitin namin, sir, tangkang pag-ambush po sa inyong mga kasamahan nito nagdaang mga araw. Yes, tama po, Ma'am Lourdes. Ito po ay ambush at rescue. Planned rescue, i-rescue po yung isang ini-escorta naming preso ng mga lawless elements na ito. Oo. Nangyari po ito nung Lunes, bandang alas 12 ng tanghali. Pabalik na ho sila sa Parañaque City Jail. Galing ho sila ng Makati RTC. Nag-hearing po sa carnapping case. Doon yung isang PDL Huyang, isang Chinese national na binabantayan natin na kulong sa Parañaque City Jail. Sir, alam niyo yung nangyari, no? Parang ano siya, yung sa pelikula, yung may VIP or kilalang bilanggo, PDL rather, tapos i-rescue no mga kasamahan niya sa sindikato. Correct ma'am. Yan nga po yung isa sa investigasyon natin kasi malamang involved ito sa isang syndicate group at para magkaroon ng ganong resources, may mga armas, mga tao, may binayaran pa, mga sasakyan para harangin ang convoy namin at paputukan. Ayun nga po talaga pong para nga pong nasa pelikula at nagpapasalamat na lamang ho kami dahil wala hong namatay, hindi rin ho nasaktan yung PDL namin. Bagamat may tinamaan ng bala na isang kasamahan namin na nagpapagaling naman ako ngayon. Paano po kayo nakakasiguro na yung target ng mga nagtangkang mga ambush ay yung Chinese national? Una po, talagang may kutob na po yung mga escort natin dahil may sumusunod na nga daw po sa kanila, nakaramdam na sila. Pangalawa po, yung sa investigation po talaga ay, yun din po yung lumalabas in coordination sa PNP na ito ay attempted rescue. Inambush kami para i-rescue itong isang Chinese national na nakulong. Sir, gaano kalaking tao itong Chinese na ito, sir? Sa ngayon po, pinag-aaralan pa ho yan. Ang initial information ho sa amin is ito daw ho yung boss ng mga umambush sa amin. So, ang tiningnan naman ho namin, yung kaso niya ay carnapping ng several carnapping at illegal possession of firearms and ammunition. Pinag-aaralan pa ho and of course, nagtalaga na ho kami ng extra security protocol para sa PDL. At the same time, kung coordination ho sa court, kung paari ho ba siyang ilipat sa isang mas secure na facility at kung ang pwede ang hearing niya ay hindi na gawin face-to-face para hindi na ho namin siya ilabas at online na lamang. Ito ay rescue, hindi naman po tangkang patayin din itong Chinese. Tama po, hindi po patangkang pagpatay. Pag-rescue po sa kanya para itakas siya. Oo. Na-trace na ho ba kung sino-sino or anong grupo itong umambush sa inyo pong mga kasamahan? Yes, na-identify na po natin itong 6 po ito na nahuli din agad-agad nung 10 minutes o 20 minutes after nung ambush na yon, nahuli din po sila sa pakipagtulungan din ng Philippine National Police. Na-identify na po, hindi lang po namin maaari pa ngayon ilabas ang kanilang mga identity. Pero ito po ay sindikato? So far, sa initial investigation po, opo, isang sindikato, organized crime group po. Oo, may Filipino, may Chinese? 4 ho dito sa nahuli ay Pilipino, 2 ho ay Chinese national. Pero according naman ho doon sa mga tauhan namin na na-ambush, 8 daw ho yung kalaban nila, 4 na tao yung humarang at 4 din naman ho yung nasa expander sa likod. Kaya lang ho, yung 6 hong nahuli, yung 2 daw ho parang spotter o watcher nila. Yung 4 ho nakatakas. Pero nalungkot ako, sir, may Filipino silang mga kasama na parang spotter? Yes, tama nga po. Yun nga po yung 4 na Pilipino na kasama ng 2 Chinese na nahuli. Allegedly binayaran daw ho. Nakakalungkot nga lang ho na nagpagamit pa sa ganitong mga uri ng gawain. Sir, medyo personal lang, no? Pero sa tingin niyo ho ba, wala sa kampo ho ninyo ang nagchuchu rin kung saan dadaan ang grupo, kung anong oras lalabas si Chinese?
Sa ngayon, pinag-aralan naman ho namin yan. At unfortunately ho, kasi public document ho yung schedule ng hearing. Hindi ho namin hawak talaga yan as much as possible. Saka yung daanan ho kasi doon sa Parañaque City Jail ay yun lang din naman ho. Isahan lang. Pero hindi rin ho nawawala yung angulo na yan na maaaring may kakuntsaba ho sa kasamahan namin para malaman yung convoy. Kumusta na po yung inyong mga kasamahan? Maroon po yung isang kasamahan ho natin, tinamaan ho ng bala sa balikat at naka-confine po sa ospital, nagpapagaling na ho at ligtas na ho sa kapahamakan. Yung tatlo hong kasamang escort naman, okay naman ho sila, wala naman hong sugat. Bagamat lahat ho sila, ipapa-undergo natin ng counseling, trauma counseling. At the same time, kanina ho, nagpunta ho si Chief BJMP, Jail Director Ruelis Rivera, pinuntahan ho sa ospital yung mga escort natin at yung sugatan, binigyan ho ng parangal at financial assistance ang medalya, na lalong natapat nga ho ngayon, araw ng kagitingan dahil nga ho sa kagitingan din na ginawa ho nila. That's good. Binigyan ng parangal at financial assistance. Yes, tama po. Ay, that's Nga good. atin pong Chief BJMP at Regional Director. Oo, dapat din sir, no? Tama 'yon, no? Nakita natin yung katapangan po nila sa nangyaring ito. Yung 6 naman na suspect nasaan na ngayon? Yung 6 pong suspect ay nasa Parañaque City Police Station po, nasa custodial facility at sasampahan na ho ng kaso. At pag nasampahan na ho ng kaso, dadalhin din ho sa amin sa Parañaque City Jail din ho yun dadalhin. Di reunion sila dun, sir. Opo, kaya nga po itong isang security protocol natin, nag-ongoing na po ang coordination kung ililipat ho kung maaari pong mailipat ng facility. Itong i-rescue sana nilang boss daw po nila. Oo. So yung 6, ano pong kaso ang ifa-file dito po sa 6? Illegal possession of firearms, at marami pa pong iba. At violation ng COMELEC ban. Okay. So yung sa Chinese po, naiparating na ho ba sa korte kung pwede siyang mailipat na mas safe na lugar? Opo, yun po yung sumulat na ho ang pamunuan natin sa RTC Makati kasi RTC Makati po yung kanyang pinaghiringan doon kung pwedeng gawing virtual muna at the same time change of custody. At yun ho kasing decision kung saan siya idadalhin, depende ho sa korte. Nakipag-ugnayan naman na ho kami. Wala pa hong sagot. We will follow up tomorrow. Holiday po kasi ngayon. Oo. Sir, yung mga sasakyan na ginamit, na-trace nyo ba kung kanino yun? Nasa Parañaque PNP na po. I-turn over din po namin. Isang Mitsubishi Expander na black na van. At yun nga lang po, may nakatakas pong isang sedan. Yun po yung umambush naman sa bandang harap nung sasakyan namin. May pera talaga. Nag-budget, sir, para ambushin yung mga kasama nyo. Yes, correct. Correct nga po. Kaya isa-isa tinitingnan namin para maglabas ka ng pera pang upa ng mga tao, pang bili ng baril, sasakyan, para lang ho doon. High-powered nga ho yung kalaban nila. 4 lang ho yung tauhan namin. 8 ho yung kalaban nila nakikipagbarilan. Yung mga uri po ng baril, sir, nila. Ano po yung mga uri ng baril nila, sir? Yung nahuli po, isang Magnum na revolver. Yun ho yung tumama sa kasamahan namin. Then may replica na granada. At may mga high-powered rifle ho, mga mahahabang baril. Yun ho yun nandun sa mga tumakas. Naku, sir, sorry, mukhang mas magaganda pa yung baril nila sa inyo, ano? Meron naman ho tayong issued na mga long firearms at mga bagong short firearms. Lahat ho nung escort natin may baril at lahat nga ho sila nakapagpaputok naman. Oo. Sir, sabay ho kasing hearing yun sa ibang lugar. Kaya naandun yung ibang baril natin at escort. Oo, sir, ngayon, paano naman po yung paghahanda po ninyo sa iba pa hong, sa BJMP sa iba pang mga cases na meron din po mga Chinese nationals? Yes, tama kayo dyan, ma'am. Marami tayong mga kulungan sa buong bansa. 484 ho yan. At pailan-ilan ho dito may mga nakakulong ng Chinese national. At hindi lang ho, mga high profile at high security risk na mga detainees o PTL. Patuloy naman in place na ho yung protocol. Sa katunayan nasunod ho yung protocol namin sa transport at escorting security namin nung kaya nga ho hindi nagtagumpay yung ambush na yon. At paigtingin na lamang ho ito, nag-issue ho ng memorandum si Chief BJMP na reiterating yung protocol natin sa escort security at pagpulutan ng aral yung nangyari ngayon sa Parañaque na mga kasamahan namin kung paan best practice ho yun na talagang despite na overpowered sila o outmanned ay
na idepensa nila ang sarili nila. Chief, maraming salamat at congratulations din po sa inyong mga kasamahan na hindi po nagtagumpay itong sindikato. Mabuhay po kayo, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes. Mabuhay po at magandang hapon. DZXL